Basta tuloy-tuloy lang tayo mag-lecture, no? Okay. Sana hindi ako mawala ng internet. So, yan, to. Ito. Saan ba ito? Ayan, chapter 5, part 3, field effect transistors. Mapapansin niyo yung kulay dilaw, yun na i-discuss natin para nakapokus lang tayo sa isang topic. Okay? So, reviewin nyo na natin. Ayan. Hindi niya kasama, no? Yan na yun. Yan yung di-discuss natin mga problems, pero nasa huli, nilagay natin sa huli. So, magsisimula tayo dito sa example na kagad. Naalala nyo siguro to, no? Fixed bias, tapos uh, ginamit natin yung Shockley's equation, ID is equals to ito, IDSS, quantity 1 minus BGS over BP squared. Okay? Then, sinubstitute natin sila sa KBL. So, magaguide naman natin yung during solution niya. Okay? Okay, sige. Send ko yung link sa kanya. Naghihintay na yun. Kanina pa excited. Bukas ba yung camera ko? Patay yata yun. Patay pala. Yan. Dito sa camera dito, sakto yung mukha ko dun sa kabila. Ang computer, lagpas. Okay. Okay, so nag-like na siya. Ibig sabihin, pasok na lang yung namaya. Okay, start na tayo. Tahimik kayo masyado. Di ko alam kung nandiyan kayo eh. Hello. Hello po, sir. Nandito pa po, sir. Nandiyan na ba yung class mayor natin? Nandito po, sir. Ready mo yung calculator mo. Ikaw mabilis pumindot ha. Tsaka yung ibang mga galing dyan ha. Okay, so chapter 5, part 3, field effect transistors. Okay, so na-discuss na natin yung construction and schematic symbol, region of operation, amplifications, and then BJTs, JPET characteristics. So last topic sa chapter 5, which is the PET DC biasing. Kayo rin yata yung na-discussan ito, no? So, okay. Maganda, pabor. Hindi pa siya nagsisend ng request eh. Sabihin ko mag-join na. Kaya tapos na klase ko, wala pa siya eh. Okay, example number 1, fixed bias under JPEG. Hello, sir. Hello. Nandiyan na ba, Sir Donald? Yes, sir. Okay. Okay, so example number 1, determine the following for the network. BGS, ID, BDS, BD, and BGBS. Okay, dito na lang tayo mag-solve. Okay, so una, recall muna natin yung mga fixed equations. Number 1, Shockley's equation. Okay. ID is equals to IDSS quantity 1 minus BGS over BP squared. May message sa akin. Teka lang. Sir Donald pa lang ang message. Okay. Ano pa yung mga fixed equations natin before na ginamit natin na nakapix sa equations ng JPET? Number 1, ID is always equals to IS. Okay? And then IG is always 0 kasi naka-reverse bias siya doon lagi sa BGS. So, 0 amperes. Ano pa? So far yan muna. Kung maalala natin iba. So, what natin gagawin ay mag-KBL tayo dito. Okay? Applying KBL, minus 2 minus BGS equals to 0. Wala na, no? Minus 2. Since walang voltage drop tong 1 mega ohms dahil IG is always 0. Then minus BGS. So therefore, BGS
is equals to negative 2 volts. Okay? Next, paano natin makakuha yung ID? I-substitute natin dito sa one of the Shockless equation. Ang ID is equals to IDSS, which is given 10 multiplied by 1 minus BGS, na-solve na natin ngayon, minus 2 over BP, which is negative 8, also given, quantity squared. Okay. Kapindot ng sagot. Andiyan ang solution sa baba, no? Hindi pa natin i-reveal. Hintayin natin mapindot niya. Class Mayor. 5.625 milliamperes po, sir. 5.625 milliamperes. Okay, check natin. Ayun, no? 5.625. Ito yung negative 2. Okay. So, next, BDS. Okay, so this is DS. So, yung voltage across DS is BDS. Applying KBL, straight line downward. That is 16 minus 2K ID. Minus, not equal. Sakto. Minus BDS equals to 0. Okay. So, masolve na agad natin yung BDS dahil nasolve na natin yung ID. So, substitute na lang. No? 16 minus 2K ID. Yun na lang. Kasi pag in-equal mo sa kabilang side of equations, maging positive na yung BDS. So, 16 minus 2K ID. Okay. 5.625 times 2. Paano mo yung sagot mo? 10 point something. 16 minus answer. Check natin sagot. Ayun. 4.75. Okay. Next, ano pa kailangan natin? BD. Ayan. So, naalala niyo paano yung turo ko sa inyo before? Magtatap tayo ng voltmeter, di ba? So, let's say this is BD. Tatap natin sa D, yung positive part. And then, with respect to ground, yung ating negative. And then, magki-KBL tayo na dapat madaanan natin yung BD. No? So, kahit saan pwede dumaan. Pwede papunta dito or dito. Okay? So, since wala na tayong space, dito tayo sa taas para nakita natin figure. So, simula tayo sa taas. 16 volts minus 2K ID. Yan. Pagdating ko dito, dadaan ako dyan, minus BD. Okay, equals to 0. So, yun na. No? So, mapapansin mo, BD is equal to BDS. Kasi 16 minus 2K ID rin to eh. No? Pag lumabas dito ay 16 minus 2K ID. No? So, BD is same answer. That is 4.75. Next, kung dito tayo magluloop, ayan, ganun din, no? BD minus BDS. Diba? Equals to 0 kasi wala na, diretso ka na sa ground. No? Kaya same answer yan, BD is also equals to BDS. Okay? BGSQ, IDQ, BDS, BG na lang, tsaka BS. Okay. So, una natin yung BS. Tatap ako ng voltmeter dito sa S. Okay, with respect to ground. Makapansin mo, BS is directly connected to ground. So, ibig sabihin, shorted. No? So, therefore, BS is 0. Hindi na kailangan yung solve na BS is equals to 0. Okay? Dito tayo sa BG. Tap tayo ng G sa G. Positive. Respect to ground, negative. Applying KBL. Dito na tayo dumaan, no? Para madaanan si BG. Diretso na tayo dito. Ayan, ground to ground, no? So, therefore, BG minus BGS, wala na, tapos na. Equals to 0. So, therefore, BG is equals to BGS, where BGS is equals to negative 2. Okay? Check natin yung sagot natin. 4.75, parehas. BG is, BS is 0, BGS negative 2. Okay? Medyo madali ito ang ating fixed bias kasi wala tayong resistor sa leg ng source. Okay. Example number 2, fixed bias. Okay, ito medyo challenging ang konti. No? Alam ko dito tayo tumigil. Okay. Yan maganda, mag-redraw tayo. Okay.
Okay, ano yan? 1 mega ohm. Respective ground. $23.3K. -8, -6. $1K. Wala na, no? 1K. And then 1 mega. Okay. Ayan. So, anong gagawin natin? Magandang kulay dito, green. Sabi ko sa inyo before, huwag ka muna mag-KBL directly dito kasi madadaanan mo si DS, hindi mo siya masosolve, no? Kulang yung equations mo. So, lagi tayo magsisimula dito sa left side gate. Okay, applying KBL dito. So, since IG is always 0, walang voltage drop tong si 1 mega ohm. Kasi 0 times 1 mega is 0. 0 means shorted. Okay? So, diretso na tayo dito. Plus, minus, plus, minus. So, minus BGS. Tama? Minus 1K ID or IS. Kaso IS is also equals to ID. Yan, equals to 0. Yan yung isang equation natin. Ano yung isang equation na ginamit natin? ID is equals to IDSS. Shockley's equation. Ang fixed equation nga. No? So, 8 milliampere. ID is equals to IDSS. Quantity 1 minus BGS. What is BGS? Wala. Over -6 squared. Ayan. Ba? 1 minus BGS over BP squared. So, anong next step natin? Factor out natin yung ID do sa first equation, then substitute natin sa second equation. Okay? So, what is minus BGS? Rewrite ko muna. Is equals to, ito sa taas tayo titingin sa first equation, equals to 1K ID. And then cross multiply, ID is equals to minus BGS over 1K. Okay? And then, itong ID na to, ilalagay natin dyan. Okay. Oops. So, therefore, minus BGS. Ito, wala itong solution sa libro kasi ginamit niya ay graphical solution. Kaya magsasolve talaga tayo. So, minus BGS over 1K is equals to 8 milliampere. Quantity 1 minus BGS over -6. Double check na natin yung question. -6 to, no? -6. Okay. Anong next step? Simplify na natin to. Algebra na to. Ito na yung ulit yung ginawa natin before. So, 1K times 8. 1 times 8 is 8, no? Kilo multiply by milli, cancel na yan. So, matitira dyan ay 8. Okay? Quantity. And then, expand na kagad natin to, no? BGS squared, ano ba to? A minus B. Okay, so minus minus maging plus, no? Yan, magiging plus na yan. Minus over -6. So, over 6. BGS squared, 6 times 6, 36. Plus na yan, no? Kasi plus na yan eh. Plus 2AB. 2AB. Ano? 2 over 3. Ano sagot? 2AB. 2AB yan eh. 2 over 6, 3. BGS over 3 po. BGS over 3. 1 times 1. 1. And then, ano next step? Distribute na natin yung 8, no? So, sige, mamaya natin simplify. 8 over 36. BGS squared plus 8 over 3. BGS. Sama na natin yung isa. Plus B plus 1, no? Ano? 8 over 3 BGS plus 1. 11 over 3 po. 11 over
3 po. 3 multiply by BGS plus 8, no? Ayan. And then, kayo na bahala dyan. Quadratic equation, using quadratic equation sa calculator nyo, negative b, ano ba yun? Negative b plus minus square root of 4ac over 2a, di ba? Ba? Ayun. Check nyo na, pindutin nyo na, direct substitution na tayo. So, dalawa sagot natin, BGS 1, and BGS 2. Okay, pindot. Check natin yung dito correction natin. Asa na? Wala. IDQ to. Wala dito yung keto correction. Okay. Kasi nga mga graphical solution siya. Ano? Uy, pindot kayo. Di ko alam sagot. Negative 2.588 po yung isa. Negative 2.5. Sige, more decimal places. 88 po. Volts. Opo. Itong isa. Negative 13.912. 9.1. 2 po. 2 volts. Okay. Dalawa yung sagot natin sa BGS. Yung isa dyan tama, yung isa mali. Alin ang pipiliin natin? Naalala nyo? Yung mas mababa, sir, yung negative 2.588. Ito ang pinili natin kasi ang titingnan mo lagi yung pinch of voltage. Okay. Ito. Ibig sabihin, kapag ang pinch of voltage mo ay negative 6, ibig sabihin, yan na yung sarado na yung channel. Pag sarado na yung channel, wala nang kuryenteng dadaan at negative 6 volts. No? Kapag ang BGS ay equal sa BP, sarado na yung channel. Beyond that, lalong sarado. So wala kang makukuha current. So ang pipiliin mo is always less than the absolute value of pinch of voltage. Kaya ito, lagpas na to sa negative 6. Dito tayo sa negative 2. Ito pipiliin natin. Okay, next, substitute natin to solve for ID. ID, ito. Ano? Minus BGS, negative 2.588 over 1K. Ito. So, ID natin. Dito meron na tayong keto correction. 2.6 milliamperes, pero yung sagot na yan is based on graphical solution. Okay, check natin. Anong sagot nyo dyan? Ang ipindot. 2.588 milliamperes po. 2.5? 88 milliamperes. Oh, yan na yun eh. Okay. Ayun. And then, the next BS, BG. Dalawa na lang sagutan natin, BS. Sige, tatlo. Okay. Kasi madumi na yung space natin. Wala na tayo pag ano ng figure. Okay. So, ito ang BS. Ito ang BD. Tap sa D. Tap sa S. Then this VG. Tap sa G. Okay. Okay, dito na tayo sa VG. Papasin mo, wala tong 1 mega ohms, tinatanggal na natin kasi wala naman siyang effect, no, dahil sa IG is always 0. So, equal lang 0 ay straight line, shorted. Kung shorted to, shorted sa ground ng barehong terminal ng BG, hindi na tayo magsasolve, no? 0 volts. Okay. Next, BS, dito lang tayo mag-KBL. Okay, anyway, orange naman to eh. So, ano yan? BS minus 1K ID. Okay, equals to 0. Yan. BS ito minus 2. BS minus 1K ID. Okay. So, therefore, 1K multiplied by 2.5. So, yun din, 2.588 din yung sagot, no? Check natin. Ano na? Ito, 2.6 siya kasi nga graphical solution siya. So, mas accurate tayo dyan. And then, BD, minus plus. Pinakamadali niya na... Meron na ba tayong BDS? Wala pa, no? Wala pa. Okay, pandali niyan. Dito na tayo dumaan sa taas. Ayan. Kasi pag dumiretso ka, umikot ka dito, madadaanan mo yung BDS, hindi pa natin nasolve yung BDS, no?
Ang problema natin space. Tingnan nyo, 20 minus 3.3K ID minus BD. 20 minus 3.3K ID minus BD equals to 0. 20 minus 3.3K ID minus BD. Okay. So what is BD? Okay, pindot. 11.4596 po, sir. 11.4 596. volts. Okay. Check na natin. BD. Ayun, 11.42 siya, no? Okay. Ano pa kulang natin? Ano pa din natin na-solve? BS. Meron na tayo. BDS. Okay, pinakamadali niyan. Dito ka mag-loop. Okay. Tingnan mo. BD minus BDS minus BS. Para puro voltage na lang. Wala na multiplication. Equals to 0. Ayan. So therefore, BDS is equals to BD minus BS. BD minus BS. 11.459 minus BS. Ano yung BS natin? 0? Ah, hindi. May leg yan eh. Hindi pa yata natin na, ayun, 2.588. 2.588. Pindot. Tahimik kayo. 8.871 po. 8.871 volts. Hina ng boses mo. Hina. Okay. Saan ba sagot niya? Yun. Okay. 8.82 sa kanya. Kasi 1 decimal lang ginamit niya rito eh. Tapos yung ang BGSQ niya, ginamit niya graphical solution. Pag graphical solution, 1 decimal lang at mas makuha mo. Next. So ito, bago sa inyo to. Okay, so example 2.1, under pa rin to ng self-bias. Okay, anong unang ginagawa? Tinatanggal natin yung capacitor, di ba? Kasi capacitors open at DC or DC analysis. Okay, open siya putol. No? So, hindi siya kasali sa analysis natin. Mapasin mo, wala na rin resistance dito. Parehas lang pala to sa kanina. Okay. Okay. So, dito tayo. Plus minus BGS. So, minus BGS, diitan ko lang. Minus, ano to? Hindi ko na mabasa. 680, ano ba? 680 bakit? 680 po. 680 ano? Opo. Yes 680 po. 680 ohms po. Okay, minus 680 ID. Okay. Ayan. Equal 0. Wala na eh. Okay. So, again, dalawa yung unknown. Hindi mo masolve, no? Kailangan pa na isang equation. Pag dito ka naman nag-KBL sa labas, madadagdagan pa yung isang unknown mo kasi dadaan ka sa D tsaka S. Magkakaroon ka ng BDS. So, tatlo yung unknown mo. Kaya wag ka mag-KBL muna dyan, no? So, ang next step is gumamit ka ng Shockley's equation. Okay? Which is ID, quantity, IDSS, 12, no? 12. Quantity, 1 minus BGS over BP, negative 6. Quantity squared. So, naulit na naman yung procedure natin kanina. Ganyan din ginawa natin. And then, pinactor out natin yung ID rito. Pinasok natin doon. Tsaka natin sinimplify. And then, in the end, makakuha tayo ng BGS. Dalawa yung sagot natin BGS. Okay. And then, titingin ka dito kung alin yung pipiliin mong BGS. Kailangan always less than the absolute value of pinch of voltage. No? Hindi ko na isosolve ito, no? Kasi redundant eh. Susunod tayo sa example number 3. So, any question? Naintindihan yung portion na to? Ulit lang eh. Okay? Kasi galing dito sa libro, kaya example 2.1 eh. Okay, try natin mamaya. Try nyo yung sheet work. Meron tong keto correction dito. Again, hindi siya nag-solve. Ang ginamit niya ay
using graphical solution. Meron na kagad siyang BGS na by sketch. Okay. Dito lang siya nag-solve sa BD, BG, BDS, and BDS. Punta tayo sa pangatlo. Okay. Ito, hindi nyo to alam. No? Kasi nakalagay dito, skip. Okay. So, voltage divider bias. Okay. Determine the following: ID, BGS, same BD, BS, BDS. Ayan. Okay. So, unang gagawin, sabi ko nga sa inyo, kailangan may knowledge kayo sa Thevenin's. Since fixed naman yung figure ng voltage divider bias, kakabisaduhin nyo na lang yung procedure natin. So, unang gagawin, mag-drawing tayo dito ng JPET. Okay. Kopyahin natin siya. Kopyahin mo yan. Ito, kung napasin niyo yung mga capacitor, alam nyo na, open yan. No? Open at DC. Okay, so this is 1.5K. This is 2.4K. Kinokopya ko muna and then 16 volts. And then ground. Okay. Ayan. Ang kakaiba dyan, itong portion na to, no? Ayan. So, para ma-simplify yung circuit na yan, kailangan natin i-Thevenize. Okay. Kung naalala nyo, sa Thevenin's meron tayong RTH in series with BTH. Okay. Ayan. Kailangan natin makuha yung mga values na yan, no? So, hindi na tayo magre-discuss ng Thevenin's theorem. Sundin nyo na lang yung procedure ko, no? Kasi lagi naman ganyan ang figure ng Thevenin's, ang voltage divider. Ano yung voltage dito sa pinakataas na to? Ito. Ayan. Ang voltage dyan ay parehas doon, no? 16 volts. Ina ba yung boses ko? 16 volts. Okay. Kopyahin natin yung dalawang value ng resistor, 2.1 mega, tsaka 270K. Okay? Ayan. Dito nakakabit yung dito, no? Dito yung nakakabit, no? Ayan, dyan. So, kailangan natin makuha yung voltage doon. Okay? So, para makuha natin yung voltage dito, that is BTH. Wala naman kasing kuryenteng papasok dito dahil zero yan, no? IG yan eh. IG. Okay. Kaya ang kuryente dito, dire-diretso lang. Kaya pwede tayo mag-voltage divider. Okay? To solve for BTH, using voltage divider, BTH is equals to 16 multiply by 270K. Naalala nyo pa kaya to? Di ba circuits basic EE kayo last sem? Hindi nyo maalala. Ayan. Accept na natin procedure natin. So 270K over sum, no? So 270K plus 2.1 mega. Okay. Solve nyo, kaya magkakamali, no? Although meron tayong key to correction dyan sa baba. Answer key. Ayan. Yan yung hanapin natin. Guide lang natin yan. Wala siyang solution, no? Magsusolve tayo sa sarili natin. Wala palang BTH dito. Walang BTH dito, sagot agad, no? Kailangan mapalabas natin yan ngayon. So mag-focus tayo dito. Solve nyo muna to. Okay, magkakamali kasi pag nagkamali ka dito, lahat ng succeeding solution natin, mamali. Okay. Sige. Volunteer. -5. Hello, Sir Ian. Ano, sir? Ito, picture muna tayo bago ako mag-out. Alis ka na ba? May klase ako. 30 minutes lang. Mag-picture na tayo. Picture muna bago ako mag-solve. Teka, tatanggalin ko yung presentation. Oo. Stop share mo lang. Tapos, ano. Hindi, okay lang. Tutuloy ko yung klase pag alis mo. Kasi last topic na. Picture lang tayo. Pati ano. Stop presenting muna tayo. Yan, Stop presenting. Okay, buksan nyo tayo yung mga camera nyo. At, ano to, documented to eh. Hindi magbukas, maayos na natin. Raptor ME. Ayan. ME ano ba to, sir? 2C. 2C. Yan, mga ano yan, SL yan. Sila yung SL. Okay. Sige.
Picture tayo. 1, 2, 3. Teka muna, ang dahil pa hindi nakabukas eh. Hindi, okay lang. Okay Sige. lang. Basta meron lang bukas. Alayo muna ako para cute. Okay, thank you very much guys. God bless. Ingat. Okay, thank you, sir. Bye-bye. Sige sir. Ngayon Thank na. you. Back sa Bukas ulit ha. presentation. 5:30. Bukas laboratory. Laboratory Sino ng rin ba? 2A. Iba? Iba. Sige. God bless. Sige. Okay. Okay, tatapusin na natin to. So, ano sagot ng BTH? Pagkatapos ito, tapos na. Ito na talaga yung last eh. Ayaw nang gumalaw. Ayun. 1.822. Ayan. So, babalik tayo dito sa niredraw kong figure. Susulatan mo to ng 1.822. Ay, 1.82 na lang. Okay na yan. Hindi natin kailangan i-solve yung RTH kasi wala namang current dito dahil IG yan, di ba? Kaya 0. Kung meron man yan, value na kanina, 1 mega, ganun, halimbawa lang, eh wala rin siyang voltage drop kasi 0 yung current. So, tama na yung BTH. So, makapansin mo, masasolve na natin to. Ito yung equivalent circuit. Itong 4 na resistor na to, na-convert natin sa ganito. Okay, hindi kayo pwede mag-solve directly ng ganito, mahihirapan ka. Kaya kailangan kuhanin mo muna yung BTH. Okay, and then ilagay mo doon sa pinagtanggalan mo. Kung saan mo tinanggal kasi dito mo tinanggal yan eh. Kaya dyan din natin siya ibabalik. Okay? O, sige. Buburahin ko na yung RTH para hindi kayo malito. Kasi nga, wala naman siyang effect. Shorted lang siya. Ayan. Okay? Tsaka tayo mag-KBL ngayon dito. O, plus, minus, BGS. No? Plus, minus, G. Yes. Ayan. So, KBL tayo ulit sa labas. Plus yan, no? Tandaan nyo, lumabas tayo sa plus, oh. Pag anong loop natin, kaya plus yan, plus 1.82 volts, okay? Minus BGS. Laging ganyan ang mga polarity niyan, no? Plus, minus, plus, minus, plus, minus, okay? DG yan, DG. Okay, minus BGS, minus 1.5K ID equals 0. Medyo mas komplikado ito. Okay? Sa lahat. And then next, gamit tayo Shockley's equation. ID. Dito na, dilitan ko. IDSS. Quantity. 1 minus BGS over negative 4. Okay? Ayan. Pagsasamahin natin yan. Factor out nyo nga yung ID sa first equation tapos ipasok natin dito. Ano? 1.82 minus BGS. Lipat sa kabila, naging positive, cross multiply over 1.5K. Tama ba? Ayan, equals to this equation 8 milliampere quantity minus maging plus BGS over 4 squared. Okay, challenge to. Ngayon lang din to eh. At least may kita correction tayo. Mali ginagawa natin. Malalaman natin. So, anong next? Cross multiply ito. Makacancel yung kilo. So, 1.82 minus BGS. 8 times 1.5. Pindot lang, diretso. 8 times 1.5. 12 po. 12. Ayan. And then, expand na kagad natin to. BGS squared 4 times 4. 16 plus 2AB. BGS over 2 po. Oo, BGS. Di nakakasya ha. Pag liliitan ko na lang, BGS over 2. Tama ba? Plus 1, no? Ayun, kumasya. Ano kaya natin yung 1? Ayan. And then, distribute na natin 12 over 16. Masisimplify pa yan, 12 over 16.
BGS squared. And then 12 over 2, 6 BGS 7 BGS po. plus 1 BGS na. Kaya ilan? 7 po. Ayan. Oops. Plus 12. Plus 12 minus 1.82. Tama ba? Kasi ito, ihabol natin to. Plus 10.18 po. 10.18. 18. Yan, ngayon ko lang din sinasolve to. Ano, kaso natutunan ko hindi katulad nung nakaraan na mali-mali tayo. Okay, ito quadratic na to, no? Okay, nalipat na lahat eh. So, dalawa sagot natin. Hindi tayo mag-solve. BGS 1. Bukas mag-observe ulit yun para sa laboratory. Unfortunately, hindi pa nag-experiment 1 yung E. Ayaw mag-makeup class eh. Laging nagre-reklamo eh. Magre-resistor pa lang sila bukas. Yan ang mga witness. Ano sagot? Init dito. Alam ko ba tagulan na pero bakit napakainit? 3 araw natin di muulan eh. Dikit na yung buhok ko sa leg. Isalamin ako dito. Ano? Negative 1.8023. 1.8023. 23. Ang isa. Negative 7.5310. Okay. Ano pipiliin natin? Titingin ka dito. Negative 4. No, kailangan mababa dyan sa absolute value niya, no? Ito pipiliin natin BGS1. Hindi laging BGS1, natatapat lang yan, no? Okay. Ayun, tama tayo, no? Next, IDQ. May Q o wala, parehas lang yun. Sabi ko nga sa inyo, quiescent point yun, operating point. Ano gamitin natin? Ito, mahaba-haba. Saan ba madali? Ito, ID to eh. Okay, equal sa ID to eh. So therefore, 1.82 minus BGS. 1.82 minus 1.8023. Ano yan? Minus maging plus yan ha. 2.41 po. Teka, over ano ba yung denominator? 1.5. Tama ba yan? 1.5 ba ginamit mo? Opo. Ano, yan 2 point. Nakasulat naman yung sagot eh. Nakikita mo. 2.41 Opo. amperes. So siguro naintindihan nyo na yung next step na gagawin nyo. No? Hindi natin ito tapusin. Dito ka titingin. Huwag ka lang titingin doon. So magki-KBL ka saan? Dito pababa. No? Para makuha mo yung BDS. 12 minus 2.4 KID minus BDS minus 1.5 KID. Okay, may ID naman na tayo. So masosolve mo si BDS. Hindi ko na siya sosolve kasi kaya nyo na yan. Ay, wala yung space eh. And then next, para makuha natin si BD, tap ka lang kay D. No? Dito tap ka lang kay S. Hindi to S ha. Ito ang S. Magkaiba yan. Okay. Ito, dito, D. Hindi to D. Okay, magkaiba yan. Kasi ito, BDD. Okay, so this is BS. Ayun, dun. Ayan. And then BG, lagi sa G. No, yan. Lahat yan G, walang problema. Lahat yan G hanggang dito. Ito, hindi na to G. Okay. Ayan. Okay. Kasi paulit-ulit na eh. Kaya hindi ko nasosolve. Pinapakita ko na lang sa inyo. Kaya nyo na yan. No? Hindi na siguro kayo maliligaw dyan. Ayan. And then, meron naman akong keto correction nakalagay dito. Ayan yung mga yan, no? Tinapos ko lang. In-skip ko na nga yan. Napilitan ako dagdag kasi baka kami hindi pa siya mag-leave ng GMIT, makakapusin tayo sa discussion. Wala akong may discuss. So, since tapos na tayo, balik tayo sa chapter. Kayo ba ang na-live GMIT ng chapter 6? Hindi, ibang section.
Ibang section. Yung section po, sir. Iba, no? Okay. Ayan, ito yung chapter 6, part 1. Dalawa lang to, may part 2. Okay. Yun dapat ang didiscuss ko, kaso matatapos eh. No? Hindi pasok sa time frame ng... Kasi may frame yan eh. Anong week ka dapat mag-discuss ng chapter 5? Meron niya week 1, week 2, di ba? And ang tapos ng SEM, ano pa eh? Isang buwan pa ang katapusan ng SEM. Tapos na mag-lecture, kaya binalik ko. Nagre-discuss ako. Anyway, in-inform ko naman siya. Nagre-discuss ako kasi hindi pa naman ako nagko-conduct ng laboratory. Isa pa lang. So ito, nabigyan na kayo ng recording nito. Ito lang. No? Ayan. So kung may question kayo dito, opportunity na magtanong kayo. Ito yung operational amplifier. Overview lang tayo. Ito yung schematic symbol niya. Merong dalawang input tsaka isang output. Ang tawag sa positive na sign na may input, non-inverting. Negative inverting, and then one output. Pag binili mo siya sa totoong buhay, ito itsura niya, IC. 8-pin. Kasi 8 paa. No? Ang palatandaan sa IC, meron siya ditong notch. No? Lahat ng IC may ganun. Okay? Para hindi ka malito kung anong nasa position ng numbering. And then may dot dito. Okay? Kung minsan hindi na visible yung dot, titingin ka na lang sa notch. No? Pag nakita mo yung dot, yun ang lagi ang number 1. Then 2, 3, 4. Okay? Tapos ang 5 nun, doon, no? 6, 7, 8. Ayan. And then, top view niya, yan ang nasa loob niya, no? So, offset null number 1, tsaka number 5. Pang-balance yan. Yan, hindi na natin gagamitin yan. Hindi madalang din gamitin yan. Okay? So, pin 8 not used talaga. Ang input nasa number 2 tsaka 3. And then output nasa number 6. Hindi, para gumana siya, kailangan mo siyang lagyan ng power supply 7 and 4. Okay, panoorin niyo yung recording. Dito nilalagay ang supply voltage niya. Lahat naman ng component nilalagyan ng supply voltage para gumana. Kumbaga, power niya. Okay? Hindi siya mag-ooperate ng walang power or battery, parang ganun, or bias. Okay. Wala pa ako na-discuss na problem solving dito kasi iniiwasan ko eh. Dahil hindi niya na ma-appreciate lalabas. Kakabisaduhin na may mga 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 formulas. So ito ginagawa ng isang amplifier, no? Hindi papasok na signal, paglabas malakas, no? Ayan. Para kang nagsalita sa microphone na may amplifier, no? Nag-video okay ka. May na yung boses mo, kaya ka gumagamit ng microphone para lumakas yung boses mo. That is amplifier. Okay, audio amplifier. Itong operational amplifier, hindi ito ginagamit sa pang-video okay, pang-electronics lang to kasi maliliit na power lang din naman nalalabas nito. Kasi maliit lang yung chip niya. Kaya tinawag siya ng operational amplifier kasi nagko-conduct siya ng operation, no? Ng addition, subtraction, and then integration, differentiation, no? Ng mga signal. Adding ng mga signal, subtraction ng mga signal, gano'n, no? Hindi add ng 1 plus 1 to, hindi gano'n. Okay. Okay, ayun ang mga pangalan ng paa niya. Panoorin niyo ng recording. Ulitin ko lang. Panoorin niyo ng recording. No? Basta pwede mong gamitin yung isang input, i-ground mo yung isa. No? Ang tawag dito, non-inverting kasi sa positive ka pumasok. Eh. So yung signal mong papasok, lalakas. Pero, nagsimula sa positive cycle, nagsimula din sa passive cycle. So, walang mababago. Okay? Unlike dito sa kabila, ang pumasok na signal nasa negative, no? Naka-ground yung positive. So, ibig sabihin, this is a inverting amplifier. Pasok signal, mahina. Paglabas, malakas. Una muna yung negative, no? Yan. Malakas. Positive, negative, positive, no? Ini-invert niya yung waveforms, sinusoidal waveforms, no? Okay. That is inverting. Out of phase 180 degrees. Pwede mong gamitin yung both input. Magkakaroon ka ng tatawag na BD or voltage difference. No? Panoorin yung recording. This is the equivalent circuit. Shadow-in nyo na lang. Ito mga parameters niya sa totoong buhay. No? Impedance niya, input 2 mega, output 75 ohms, open loop gain or gain A is 10 to the fifth. Ito hindi na natin ito sasama sa exam yan, no? Siguro mga objectives.
Okay. Pero pag pinag-aaralan to, ideal value niya, ang input impedance niya ay infinity. And then 0 ang output impedance, no? Ohms yan. Pero in reality, meron siyang maliit na value, close to 0. Ito naman, close to infinity. Ito, infinity rin. Okay. Ayan. Ang bala kong finals, kahot na lang para hindi na ako mahirapan mag-check para matapos na regad. Next week na yun. Ready na kayo, mag-ipa-finals na tayo next week. Cover to cover na lang tayo para marami tayong objective kasi wala tayong masyado objective dito. Puro problem solving sa chapter 5 and 6. Class Mayor, Yes po, sir. mag-usap na ulit kayo pagsasabayin natin yung dalawang section pero same day na lahat. Tig-isang oras sila magkasunod. No? Kunyari, napili natin 4 to 5 yung A and B. Kunyari lang, napag-usapan, pagkasunduan nyo, gawin natin 5:30 to 6:30 yung CD. Tig-isang oras, 50 items. Nakahut. Finals na yon, pero cover to cover. Kasi maraming objectives sa introduction, sa diode, sa mga unang discussion natin, maraming objectives din Mga LED, no? Dito, konti na lang mga objectives ko. Yan na yung mga objectives ko na sasama. What is the real input impedance of op-amp 741? Sasagot nyo 2 mega ohms. Pero multiple choice lang. Alam nyo naman yung kahut Okay ba yun? Kasi pagka pinfinals natin na problem solving yung BJT, JPET, mahirapan kayo. Tapos mahirapan din na mag-check. Kasi babaguhin ko yung mga given nun. Puro by class number na yun. Resistor values. Hindi ko pa na-checkan yung quiz 2 part 2. Naduduling ako sa computer. Pag-usapan nyo na. Cover to cover na lang tayo para makapag-count tayo. Next week na yun. Siguro mapipili nyo dyan Wednesday o Thursday. Huwag nyo na pa. Yan kasi, kailan ba kayo nagsabay noon? Friday po ata yun, sir. Sige, Friday. Tapos lahat na yun, di ba? 4 na section. Apo. Gusto ko para walang leakage o magkasunod na oras na kaagad. Same day na lang. Dati kasi pinag-iwalay natin Nangyayari yung unang section, tataas ng score. Yung last 2 section na nag-exam, naka-perfect Yan, nagreklamo yung mga nauna. Nakakuha ng tips. So, para wala na masyadong leak. Magkasunod agad. Nang pagkataas mag-exam ng isa, sunod agad yung isa. Wala na silang oras para mag-uusap. Okay? Cover to cover tayo, kahut 50 items. Times 2, 100. Finals na yon. Tapos na tayo. Tapos babalik tayo sa laboratory. Next week, bakasyon na yon. Magbabakasyon na yon kasi June. 1 month na lang Basta lahat ng natitilang remaining days natin, ilalaboratory natin. Pero doon kayo papasok sa oras ng lecture. Hindi na sa oras ng laboratory, sa lecture pa din. Okay. Okay ba yun? Class Mayor, malinaw ba yun? Ikaw na makipagpaliwanag sa mga class mayors. Sige po, sir. Kasi hindi ko na sila mamimit. Next week na yun Okay. Sabihin mo sa akin kung, kung sure na kayong Friday. Basta anytime dito, okay ako. Agree ako dito. Okay. Finals na tayo. Maraming, tanda ko na review nyo yung mga exam dati. Marami din akong kukuhanin tanong doon. Siguro mga 20 items magagaling sa mga previous exams nyo. Lumabas na yung mga sagot tsaka tanong. Alam nyo na yun, no? Kumbaga, binibigay ko na rin sa inyo yun. Konti na lang dadagdag ko mga tanong. Siguro mga another 20 questions na lang yung bago doon. Mga 30 questions na luma na, no? Okay, i-recycle ko na lang yung mga questions. Nung nire-review ko yung mga class records, yung mga estudyante na kulang-kulang talaga yung assignment, tandaan nyo, 30% yung assignment. Maraming may mga 0 kasi hindi nagpasa Meron pa nga hindi nagpasa nung yung pipirmahan lang, yung honesty form. Kasi kaya pagka naubos yung score mo dyan sa assignment, laboratory, kahit matataas pa yung mga exams mo, babagsak ka pa rin. Kasi 75 yung passing, no? Ibig sabihin, 25% lang yung room for error mo. Kung inubos mo na dito yung 25 mo, dapat na perfect mo na lahat yung mga exam mo. Kaya wag niyong i-miss yung mga assignment. May mga nalilate Yung laboratory, sabi ko 3 hours lang. May nalate pa din, marami May mga ilan ang score niya, hindi hindi perfect Okay. Nga pala, ba nagtatanong kayo, bakit di kayo naka-perfect sa... Nakapag-laboratory na ba kayo? Opo, sir. Tapos na po. Walang resistor na nagsisimula sa block. I-check na rin sa internet. Okay. Kaya kapag sumagot ka ng block,
tapos kung ano brown, red, mali ka na kasi wala naman nagsisimula sa black. No? Blank. Black, wala. Eh, maraming sa inyo sumagot na black una eh. Okay, so wala. Meron akong tanong doon na sagot ay ano yung resistor values na black, brown, ganyan, ano? Ang sagot doon, invalid. No, sinadya ko talaga yun. So, wala nakatama doon kahit isa. Lahat kayo may sagot na resistance. Siyempre, mamali ko yun kasi walang ganun. Ang sagot dapat invalid. Okay. Ayan. Lalabas din sa exam siya yung mga resistor color codes kahit mga 2-3. Okay. Kakabisaduhin nyo yung mga color codes. Ayan. Next week na yun ha. Tandaan nyo, Pyros, hindi na yung mapopostpone dahil ayoko mapostpone yun. Eh, Class Mayor, ikaw ang in charge ngayon dyan. Ikaw una ko nakausap eh. Ikaw ang in charge sa pag-organize niya next week. No? Okay lang sa akin Friday kung gusto nyo Friday. Sige, babay na. Ayun na yun eh. Hindi ko alam kung dadagdagan ko pa itong op-amp 7/1 ng problem solving since wala naman ako ibibigay na problem solving sa finals. Baka hindi ko nadagdagan to. Tumigil na ako dito. Okay? Kung dagdagan ko man to, mga formulas na lang para madagdag lang sa exam formulas ko. Ano yung mga formula. Di ba meron mga labas sa inyo sa exam formula ng mga half wave, full wave, center top. Ganun lang din dito. Back to recording. Okay na? Okay na tayo? Any more question? Yun lang naman, kaya dapat tapos na itong OPAM na to eh. Kaya lang mag-observe sa Donald tuloy, nabalik ako sa chapter 5 eh. Dapat tapos na eh. Last day may mga classes of today na dapat sa lecture. Ano? Question? Mabuti naman nag-participate kayo ngayon. No? Salamat at hindi nakaraos tayo doon. Sige. Babay na. Okay po. Thank you po. Nakapag-check ka na ba ng attendance? Yes po, sir.